Magandang araw mga ka-Jab. Canelo Alvarez sinabi ang top 3 fighters sa kasalukuyan. Sinabi niya numero 1 si Naoya Inoue, pangalawa si Crawford at pangatlo si Tank Davis. Pasensya na raw sa mga hindi nabanggit dahil napakaraming champion na malulupit. I think Inoue, Crawford, Germonta, it's a lot of fighters. I don't wanna be disrespect with other. Ibig sabihin mga ka-Jab, believe din pala si Canelo sa galawan ni Naoya Inoue. Kaya abangan po natin kung mapanatili ni Crawford at Inoue ang pwesto sa pound for pound. Ito ang dalawang matikas ngayon dahil sa impresibong latest fight. Sa iba pang balita, kampo ni Naoya Inoue, nasa radar ang pangalan ni Luis Nery at Cuadro Alas Casimero. Binalita ko na ito dati mga ka-Jab, binalita din ito ni Michael Benson. Matapos ang undisputed match kay Marlon Tapales, magdedepensa muna ng titulo si Inoue bago umakyat ng dibisyon. Parang inaasahan agad ng kampo ni Inoue na mananalo sila kay Tapales. Si Luis Nery at Casimero nga po ang dalawang fighters na pwedeng itapat kay Inoue. Pero ngayon nagamon si Luis Nery laban kay Casimero bago daw matapos ang taon. Ibig sabihin po niyan, isa na lang sa kanila ang pwedeng lumaban kay Naoya Inoue. Kung sino ang panalo dyan, ito na ang magkakaroon ng ticket para sa mas malaking kitaan kontra Inoue. Kaya mga ka-Jab, ito na ang pinakamalaking ticket ni Cuadro Alas. Pang-apat na yan mga ka-Jab. Una yung pandemic noong 2020. Biglang pumasok sa mundo kaya na-cancel noon ang laban kay Naoya Inoue. Pangalawa yung laban kay Paul Butler. Nagkasakit sa unang laban kaya na-postpone. Pangatlo, nahuling gumamit ng SONA. Mahigpit na pinagbabawal sa UK. Pang-apat na siguro kay Luis Nery. Kung sakaling may kasa ito ng promoter, sana naman wag nang sayangin. Kailangan may panalo para makuha si Naoya Inoue. Kailanganin siguro ni Casimero dito ng matinding conditioning para lumakas ang gasolina at hindi na kailangan magtipid ng suntok sa bawat round. Katulad sa naging laban kay Philippus, kahit sino naman napansin po natin, nagtitipid ng suntok si Casimero pagdating sa late round. Kung isang Luis Nery na ang kalaban, mas kailanganin ng maraming gasolina dahil mabilis at volume puncher si Nery. Pero sa estilo ni Nery na nakikipagsabayan, malamang may mananakot sa kanila, baka hindi naaabot sa desisyon. Kaya conditioning talaga ang kailangan ni Angas para mas swabe ang bawat hagod. Sa iba pang balita, unification sa pagitan ni Janibek Alimcanoli versus Vincenzo Gualtieri. Inaayos na ngayong October. Hawak na Alimcanoli ang WBO, hawak naman ni Vincenzo ang IBF. Unification sa middleweight division. Number 1 challenger ni Alimcanoli si Gennady Golovkin. Number 3 naman si Jaime Munguia. Pero walang challenger ngayon na gustong lumaban kay Alimcanoli. Kung magkakaroon ng undisputed sa middleweight division, ito ang kailangan maglaban-laban. Jermel Charlo na may hawak sa WBC, Erislan De Lara na may hawak sa WBA, Vincenzo na may hawak sa IBF, Janibek Alimcanoli ang WBO. Pero ngayon magkakaroon na ng unification yung dalawang titulo, kaya si Jermel Charlo at Erislan De Lara na lang ang natira. Ito ang abangan natin na magsalpukan sa 160 pounds. Hindi nagawa ni Triple G at Canelo na maging undisputed champion sa middleweight. Huling undisputed sa middleweight si Bernard Hopkins hanggang naagaw ni Jermaine Taylor.